Alam mo, paano kaya yung benepisyong natanggap mo para sa iyo o sa pamilya mo, ilang taon nang lumipas, biglang ipinapabalik sa iyo ng gobyerno? Kasi wala raw palang tamang basehan sa batas. Parang ang hirap tanggapin, no? Pero yan mismo ang pinag-usapan sa kasong tatalakayin natin. Magandang araw sa iyo. Halika, samahan mo kami sa paghimay nitong desisyon ng Korte Suprema. Ito yung kaso ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSALM laban sa Commission on Audit, COA, GR number 25490 at GR number 21177. Lumabas to noong September 22, 2020. Ang misyon natin, intindihin bakit pinababalik yung pera at sino ba dapat ang managot. So nagsimula ito noong nagbigay ang PSALM ng pinalawak na Medical Assistance Benefits, MAB kung kawagin, sa mga opisyal at empleyado nila. Ito'y para sa taong 2008 at 2009. Oo, bali dinagdagan nila yung dating benepisyo. May mga board resolution kasi sila para dyan, no? Yung dati kasing benepisyo, parang nakabase lang sa Administrative Order number 402 na para lang dapat sa annual check-up. Tama. At itong pinalawak na MAAB, grabe yung sakop. Pasama na yung pambili ng gamot, kahit yung mga over-the-counter lang. Tapos, reimbursement pa sa mga emergency cases, pati dental, optical, ano pa ba? Dermatological treatments. Tapos tinaas pa yung halaga, no? Naging 35,000 pesos kada empleyado. At ang malupit pa, sinama nila pati dependents, asawa, anak, magulang. Pati mga miyembro ng board, kasama rin. Parang ang ganda pakinggan para sa mga empleyado, di ba? Oo, parang ang laking tulong nun. Pero yun, dito pumasok yung Commission on Audit, yung COA. Sabi nila, teka muna, naglabas sila ng Notice of Disallowance. ano ibig sabihin nun, yung disallowance? Ibig sabihin, hindi nila pinayagan yung gastos. Bale, pinapabalik nila yung 5.7 million para sa 2008 at 5.5 million para sa 2009. Malaking pera yun. Ang sabi ng COA, walang legal na basehan yung mga dinagdag na benepisyo. Kasi daw yung AO 402, napakalinaw daw para lang sa annual medical check-up. Yung mga laboratory tests, mga ganun. O yung mga diagnostic procedures. Hindi daw kasama yung gamutan mismo o yung mga pagpapaganda at lalong hindi raw kasama yung mga kamag-anak o dependents ng empleyado. Okay, pero syempre, umapela ang PSAL, di ba? Ano yung mga sinabi nila? Giit ng PSAL, una, pinapayagan naman daw ng AO 402 na taasan yung benepisyo kung may pondo ang ahensya. Pangalawa, di ba dapat daw ang interpretasyon ng batas laging pabor sa manggagawa? May punto. At saka, meron pa silang binanggit na parang may approval daw sila galing sa Office of the President. At higit sa lahat, sabi nila, in good faith naman daw yung mga opisyal na nag-aprowa at yung mga empleyadong tumanggap. Wala daw masamang intensyon. So, kumpleto sila ng argumento? Anong naging hatol ng Korte Suprema? Ayun, dito na. Kinatigan ng Korte Suprema ang COA. Talagang pinanindigan nila na malinaw yung AO 402. Para lang daw talaga yun sa annual medical check-up program na limitado sa diagnostic procedures. So, yung sinabi nilang pwedeng taasan kung may pondo? Pwede daw taasan pero dapat sumunod pa rin sa prinsipyong Aegis Dem Generis. Teka, medyo legal term yan. Ano yung Aegis Dem Generis? Paki-explain niya sa mas simpleng paraan para sa ating mga tagapakinig. Okay. Bali, yung Aegis Dem Generis, parang ganito lang yon. Kung ang isang batas o rule ay naglilista ng mga specific na bagay, tapos sa dulo may general na salita, halimbawa at iba pang katulad, yung general na salita dapat kauri lang din ng mga specific na nauna. Okay. Halimbawa? Halimbawa, kung ang nakalista sa AO 402 ay puro diagnostic tests, X-ray, blood test, urinalysis, tapos sabihin mong at iba pang benepisyo, dapat yung iba pang benepisyo, pang-diagnostic pa rin. Hindi pwedeng biglang maging pambili ng gamot, pustiso, o pang-facial treatment, kasi ibang kategorya na yun, no? Gets. So, labas na talaga yung mga pinamigay ng PSL. Oo, malinaw na labas na raw.
Pati yung pagsama sa dependents, labas na rin daw yun sa sakop ng AO 402. Paano yung sinasabi nilang approval ng presidente? Ay, yun pa. Binaliwala rin ng korte. Sabi nila, una, walang pirma yung dokumento. Pangalawa, chinek nila, wala daw sa official na records ng Malacanang. So parang hindi mapapatunayan. Hindi rin daw pwedeng gamitin yung Doctrine of Operative Fact dito. Nako, mukhang na-corner na talaga sila. So ang pinakamahalagang tanong ngayon, sino ang magbabayad? Sinong magsasauli ng milyon-milyong piso? Dito na pumasok yung ruling na base sa kaso ng Madera versus COA. May dalawang grupo na pinapanagot ng korte. Una, yung mga opisyal na nag-aproba. Sila yung mga miyembro ng PSALM board na pumirma sa mga resolusyon. Ano ang pananagutan nila? Sila ay jointly and severally liable. Ibig sabihin, bawat isa sa kanila pwedeng singilin ng COA para sa buong halaga ng na-disallow. Grabe, no? Ang basehan daw ay gross negligence. Gross negligence. Bakit gross? Hindi ba pwedeng honest mistake lang? Hindi raw kasi una, malinaw daw ang batas AO 402. Pangalawa, lumampas pa raw sila sa budget noong 2008. Tapos, pangatlo, kahit daw may audit observation memorandum na mula sa COA, parang warning na yon. Itinuloy pa rin nila yung pagbibigay noong 2009. So, hindi na raw yun simpleng pagkakamali lang. Hay nako, kawawa naman yung board. Pero teka, may pangalawang grupo pa? Oo, at ito yung masakit para sa karaniwang empleyado, yung mga empleyadong tumanggap ng benepisyo. Sila rin, kailangan nilang magsauli? Oo, kailangan nilang isauli yung natanggap nila, pati yung para sa mga dependents nila. Ang legal na basehan naman dito ay yung prinsipyong solutio in debiti. Solutio? Ano yon? Solution in debiti. Parang sa civil code yan eh. Ang ibig sabihin lang yan, kapag natanggap ka ng isang bagay o bayad na hindi naman pala talaga para sa'yo or walang basehan, may obligasyon kang isauli yon. Kahit pa sabihin mong in good faith mo tinanggap. Aray ko! Kahit ginamit na nila yun para sa gamot, sa ospital, sa pampa-check up ng pamilya? Oo. Sabi ng korte, walang basehan para sila i-exempt sa pagbabayad. Hindi raw kasi ito maituturing na kabayaran para sa serbisyong ginawa nila. Hindi rin daw masasabing may undue prejudice or labag sa social justice sa kontekstong ito. Basta't natanggap mo nang walang legal na basehan, kailangan daw ibalik. Gabe naman yan. So, eto talaga yung tanong na iiwanan natin para sa iyo, no? Sa tingin mo, kailan dapat na hindi na ipasauli ang mga benepisyong natanggap ng isang empleyado? Lalo na kung, yun nga, tinanggap naman nila ng walang masamang intensyon at nagamit na para sa kalusugan nila o ng pamilya. Saan ba dapat guhitan yung linya? Ano kaya ang masasabi mo rito? Mahalagang opinyon mo, paki-comment mo na yan sa baba. At kung sa tingin mo ay nakatulong itong ating pagdalakay, please paki-like o favorite naman. Oo, magandang pag-usapan yan. Bago tayo magtapos, siguro i-recap lang natin yung mga importanteng legal na prinsipyo dito sa kaso. Una, limitasyon ng AO number 402. Tandaan, para lang to sa taon ng medical check-up na diagnostic. Labas na ang gamutan at dependents. Okay. Pangalawa. Pangalawa, yung prinsipyong ejusdem generis. Hindi basta-basta pwedeng palawakan ang sakop ng isang benepisyo lampas doon sa orihinal na kategorya o uri na tinutukoy ng batas. Dapat kauri pa rin. Malinaw. Ano pa? Pangatlo, pananagutan sa iligal na gastos. Ito yung galing sa admin code at sa Madera case. May personal na liability ang mga opisyal na nag-aproba kung mapatunayang may bad faith, malice o lalo na yung gross negligence. Hindi lang yung ahensya ang mananagot. At yung pang-apat, yung masakit para sa empleyado. O, yung pangapat, konsepto ng solusyon in debiti. Obligasyong talagang isauli ang anumang natanggap ng hindi nararapat, kahit pa walang mali siya yung pagtanggap mo. Yun yung naging basehan para pagbayarin din ang mga empleyado. Napakaraming mahalagang puntos. Kaya para laging updated ka sa mga ganitong malalimang pagsusuri ng mga issue at desisyon ng Korte Suprema na mahalaga sa ating lahat, wag na wag mong kalimutang mag-subscribe. Tama. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay. Hanggang sa muli.